Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay obligatory tithing or obligadong pag-iikapo, kalooban ba ng Diyos na ipatupad sa New Testament Church? Sa pagkakataong pong ito mga kapatid, nais nating lagyan ng ikalawang bahagi ang mga patunay, biblical proofs why tithing is not obligatory to Christians. Ano po? At ang batayan po natin ngayon mga kapatid ay makikita po natin sa rightly dividing the word of truth. Ano po? Sa Hebrews chapter 9 verses 16 to 17. Narito po ang talata mga kapatid. Pag-aaralan po natin by the way, narito po ang ating batayan na nang siya'y mamatay sa krus, yun po yung death of testator. Ano po? Sa Hebrews 9:16 to 17, atin pong babasahin mga kapatid. Hebrews 9:16 to 17. For where a testament is, kung saan daw may kasulatan o may testamento, ay, ano po ang sabi ng talata? Sana po nababasa ninyo mga kapatid. There must also of necessity be the death of testator. So kung may testament, kailangan ho yung pagkamatay ng testator. For a testament is of force after men are dead. Epektibo lang po ang testament kung yung testator namatay. Otherwise, it is of no strength at all. Of no strength at all while the testator liveth. So maging malinaw po ito mga kapatid. Hindi natin ito iniimbento. Ito po ang kalooban ng Diyos. Ito po yung rightly dividing the word of truth after siyang mamatay sa krus. Death of the testator, doon po nagsimula ang kanyang pagka-high priest. At after that, mga kapatid, yung natanggap na kautusan during Levitical priesthood, sabi sa verse 12 ay, the law was changed. Ano po? So makikita po natin dito mga kapatid, napakahalaga talaga, lubha pong napakahalaga ang rightly dividing the word of truth. So dito po nagsimula ang pagka-high priest ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay matulad ang pagka-high priest of the Lord Jesus Christ kay Melchizedek. Yan po ay tulad ng ating tinalakay nung nakaraan, that was before the law. Dahil dito po natanggap ang law during Levitical priesthood, it follows na before Levitical priesthood, during Melchizedek time, that was before the law, mga kapatid. Gaano kahalaga itong after the order of Melchizedek? Ito po ay pinatunayan ng Diyos mismo. Ayan po, sa verse 17 and 21 ng Hebrews 7, chapter 7. Atin pong basahin mga kapatid. Hebrews chapter 7. Ito po ay Diyos mismo ang nagpapatunay. Hindi po natin ito iniimbento mga kapatid. Kailangan pong maipakita natin ito talaga ang kalooban ng Diyos. Napakalaki pong pananagutan sa aming panig ang bagay na ito. Verse 17, for He, God Himself, testifieth, thou art a priest forever. Hindi na ho siya mapapalitang high priest. After the order of Melchizedek. Okay? Napakalinaw po. Sa verse 21 sabi, second part of verse 21, the Lord swear, ito po, pinatutunayan mismo ng Diyos, and will not repent, hindi ho siya magbabago patungkol dito, Jesus Christ, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Paulit-ulit po yan mga kapatid. Ayaw po ng Diyos na ang priesthood of Jesus Christ ay matulad kay Aaron. Ang gusto po ng Diyos mismo ay matulad siya kay Melchizedek. Na during that time, wala pong kautusan. So ang offering ang 10% ni Abraham ay hindi pagsunod sa utos. Kaya ganun din po tayo mga kapatid.
Pwede po tayo mag-offering even of 10%. That way, matutulad po tayo kay Abraham. At ang priesthood of Jesus Christ, matutulad naman kay Melchizedek. Makikita po natin mga kapatid, ang perfection ng doktrinang ito, pagkat Diyos mismo po ang nagpahayag nito. Sa pagkakataong ito ay nais ko sanang hilingin sa inyo mga kapatid na ibahagi po natin, i-share po natin sa iba ang bagay na ito upang marami po ang maabot at maingatan tayo laban sa daya ng mga kaaway nating deblo, at kung pwede nyo pong i-translate upang ito po ay maparating sa mas maraming tao sa saan man bahagi ng mundo. At yan po ay hindi baliwala sa Diyos. God bless po mga kapatid.